Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa inyong Tala application at kung magkano ang magiging interest nito. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So nung nakaraang araw, tinuro ko sa inyo kung paano ang tamang pag-register. So ngayon, nakapag-register na tayo at may offer tayo na 13,500. So by the way guys, kung hindi kayo nakapag-register pa, pwede kayo mag-register tapos gamitin nyo lang ang promo code na ito. PHS2K5N3C. So pwede nyo pong gamitin ang promo code na yan para mas mataas po yung approval rate ninyo. Kasi marami talagang nare-reject sa pagpaparegister pa lang at hindi na nakaka-proceed. So ngayon dahil okay naman yung pagpaparegister natin at meron na nga tayong offer na 13,500. At dahil may offer na nga tayo, so pwede na tayong mag-loan. So para makapag-loan, i-click lang natin itong View Offer. And then may makikita tayong ganito. So pwede na kayong mag-set ng repayment date. Then pwede ninyong i-cash out yung pera na gusto ninyong i-loan 24/7. Pwedeng e-wallets and pwede ring bank account. At kung sakaling mababa pa yung offer ninyo sa ngayon, kung for example nasa 1,000 pa lang, so mag-loan lang po kayo ng mag-loan at katagalan lalaki po yan up to 25,000 pesos. So para makapag-proceed na tayo, i-click lang natin itong continue. At pagkatapos dito, makikita nyo na po yung pinakamalaking offer sa inyo. So kagaya niyan 13,500. So nasa sa inyo na po yan kung magkano yung ilo-loan ninyo. Pwede nyo naman pong i-adjust to. Kagaya niyan 5,000 lang yung ilo-loan natin. So nasa sa inyo na po yan kung magkano yung gusto ninyong i-loan. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pagpili ng date kung kailan kayo magbabayad. So dito pwede kayong pumili, pinakamababa ay 15 days tapos ang pinakamahaba ay 61 days. So nasa sa inyo na po yan kung kailan kayo makakapagbayad. So kagaya nito, October 22 ngayon, then gusto kong magbayad by November 15. So nasa mga 22 or 23 days lang. Tapos dito sa baba makikita nyo po yung magiging interest nito. So bali ito yung computation niya. So 5,000 yung amount na pinili ko, tapos may processing fee siya na 3.99% or 200 pesos. Tapos meron siyang total service fee na 0.43% per day. So within 22 days, ang magiging interest ay 538. So yung total amount na mababayaran ko ay 5,737 within 22 days. Pero kung gusto niyo medyo mahaba yung pagbabayad ninyo, pwede kayong pumili ng up to 61 days. So nasa 2 months po yan. So, yung kagaya nito, repayment date ko is December 21, tapos yung amount is 5,000 pa rin, tapos yung processing fee niya ay 3.99% pa rin. So, nasa 200 pesos. At ang naging total service fee ko within 61 days ay 1,312 pesos. So, yung total amount na mababayaran ko ay 6,511 pesos. Pero kung gusto niyong matapos at mabayaran agad yung inutang ninyo, so pwede kayong pumili sa pinakamababa, which is yung 15 days. So within 15 days, yung processing fee niya ay katulad lang 200 pesos sa 5,000 pesos na uutangin ninyo. Tapos yung total service fee niya ay magiging 323 pesos na lang. Tapos yung total amount na mababayaran ninyo within 15 days ay 5,522 pesos. And by the way guys, for example, pumili kayo ng 61 days tapos gusto nyo bayaran lahat within 15 days lang, pwede po. Tapos ililess naman nila yung 0.43 per day na interest. So kung ilang days lang ninyong nahiram yung pera, yun lang yung mababayaran ninyo na interest. So mas maganda kung medyo alanganin kayo, 61 days nyo na. Tapos kung mababayaran nyo within 30 days, mas maganda kasi bababa yung interest niya. So sa akin guys, ang ilo-loan ko ay 5,500 tapos kukunin ko lang siya within 15 days. Pero hindi na aabot ng 15 days to kasi sample lang naman, babayaran ko na to mga 1 day lang or 2 days. So kung okay na, i-click nyo na lang po itong continue.
And then may makikita kayong borrowing summary dito. So basahin nyo na lang po lahat yan at kung wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng I agree the terms and condition para ma-checkan. And by the way guys, kung gusto ninyong basahin yung terms and condition, i-click nyo na lang po ito. At kung okay na at agree naman kayo, i-click nyo na lang po itong accept terms. And then mapupunta na kayo dito sa pagpili ng e-wallets or bank accounts na gusto nyong ipahulog ang pera na malolo ninyo. So sa ngayon, ang recommended nila ay Maya. Kasi kung nag-transfer ka, dito mo ipapahulog yung pera, wala po siyang transfer fee. Pero kung wala naman kayong Maya, pwede nyong i-click itong bank. So sa ngayon, ito po yung mga bangko na pwedeng paghulugan ng inyong mga loan. So kung meron kayong ng mga bangkong ito, pwede nyo pong piliin yan. Pero kung wala naman, pwede nyong itry itong payment center. At dito naman sa payment center, ang available lang nila ay Cebuana. Tapos may transfer fee siya na 155 pesos. Pero pwede nyo namang itry itong e-wallet. So pwede nyong i-click yan. So ito po yung mga e-wallets na available. So pwedeng GCash, GrabPay, Maya, Palawan Pay. So may charge lang yung tatlo except lang sa Maya. Pero sa akin ang gagamitin ko ngayon ay GCash. So ito yung i-click ko. Pero depende na po sa inyo kung saan nyo ipapahulog yung pera. Pero sa akin itong GCash ang gagamitin ko. At pagkatapos dito ilagay nyo na lang po yung GCash na number ninyo. So make sure tama yung number na ilalagay ninyo. At sa mga nagtatanong pwede ba daw hindi magkatulad yung mobile number na nakaregister sa kanilang Tala application at sa GCash number na ilalagay dito. Ang sagot dyan, pwede po. Kasi yun po yung ginawa ko. Hindi po magkatulad yung number sa Tala account ko at GCash account ko. So kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong continue. And then mapupunta kayo dito sa pag-review. So i-double check nyo na lang po dito yung GCash number ninyo. So dapat tama talaga para doon mahulog yung pera na ilolo ninyo. Tapos yung transfer fee nandito, tapos yung marireceive ninyo na amount ay nandito rin. So kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong confirm. At pagkatapos meron na kayong makikitang ganito, money is being sent to GCash. So ganun lang kadali guys, sa akin wala pang 1 minuto, na-receive na sa aking GCash account yung pera. So bali ganito po yung text na na-receive ko galing kay GCash. So meron daw pumasok na 5,485 pesos sa aking account. And then may na-receive din akong email na kagaya nito na na-credit na daw yung pera na niloan ko na 5,485 pesos. Kasi may deduction po siya na transfer fee na 15 pesos. So yun na nga pagka-check ko ng aking GCash account, pumasok na talaga yung pera. So wala pang 1 minuto guys, nandun na yung pera sa aking GCash account. So baka magtaka kayo bakit naging 6,500 yung laman ng GCash account ko. So bali may laman po siya na 1,000 plus. Tapos na nagdagdagan ng 5,485 so naging 6,581. So ganun lang kadali mag-apply ng loan sa Tala application. Basta na-approve na yung registration ninyo, makakapag-loan na kayo. And make sure guys na babayaran ninyo on time para lumaki pa yung credit limit ninyo. Kasi kung may mga times na hindi kayo makakapagbayad or na-delayed kayo, may chance na next application ninyo ay marireject po ito at wala na po kayong offer kay Tala. So make sure na bayaran ninyo on time yung niloan ninyo para makapag-loan kayo ulit.